having sight but no vision. Ang pinaka-worst daw po sa isang bulag, o sa isang tao, meron kang nakakakita ka nga, pero wala ka naman vision. Pero siya bulag, pero may vision. So, may difference yun. Kasi si Helen Keller, siya po ang vision niya, makakreate ng yung pinag-aaralan ng mga bulag na kinakapalang yung ABCD, gano'n naman, na libro, siya po ang ginamit na naka-discover yun. So, may vision siya. Kapatid, ang vision po, a person without vision is a slave to the reality. Ang isang taong walang pangitain, kung ano yung realidad na nangyayari sa buhay mo, sa paligid mo, hanggang doon ka na lang, wala kang mararating. Apektado ka, di ba? Pinanganak ka, ang realidad mo, mahirap ka. Ay, pinanganak akong mahirap, siguro mamamatay na akong mahirap. Pag wala kang vision, siguro magulo ang pamilya ko, talaga yatang hindi na ito maaayos. Kung wala kang vision, parang gano'n na yung realidad na nangyayari sa buhay mo, wala kang mararating. Gano'n. So, pero pag may vision ka, yung vision na yun, ang gagamitin ng Lord para mayroon kang marating. Dahil sabi ng Bible, where there is no vision, the people perish. Ang sabi ko sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Ibig sabihin perish, iikot ka lang, iikot ka lang, iikot. Wala kang mararating kasi wala kang vision. No. But he that keepeth the law, happy is he. Pero yung nag-iingat ng kautusan, masaya siya. So kaya kapag ang tao ay may vision na kapatid, ito yung nakikita mo, vision is a picture of the desired future. Dadaling ka sa future mo. So ang point ko ngayon, ay gusto kong makatch nyo, ano bang vision talaga ng church? Simple lang. Ang vision po natin is to win souls and make disciples. Sabi natin, to win souls, and make disciples. So yan po ang vision ng church. To win souls and make disciples. Yung halimbawa, si Sister Luz, na nakapag-encourage siya, kailangan hindi mo lang padala, dapat maging disciple. Magkaiba ka kasi yung believer sa disciple. So iba yung naniwala lang, nanampalataya sa naging disipulo. Sa Bible po, ang gusto ni Lord tayo yung maging disciple. Kaya ang utos ni Lord, go and make disciples. Hindi niya sinabing go and make converts. Sabi ron, go and make disciples. Okay? So ang vision po ng church, mga kapatid, to win souls and make disciples. So kaya in-encourage ko po kayo, mga nanay, ang aking pong pangarap, at maging pangarap natin, number one, catch the vision. Ano yung vision? To win soul and make disciples. Pangalawa, parang bola, pag na-catch mo, kailangan run with the vision. So, halimbawa, ito yung kinats. Sister, catch mo. Sister, catch the vision. Okay? Nakas niyo ba? Sister, catch mo yung vision? Catch the vision. So, pag na-catch mo ngayon, kailangan run. Kung hawak-hawak mo yung vision, mag-run ka sa vision, dala-dala mo. Amen. Amen? Pagkatapos sa mga pangatlo, pass the vision. Ipasa mo. Papasa mo sa kanya. So, yun yung discipleship. Ganun mo kasi lang. Gusto kong makuha nyo, number one, pag hindi mo na-catch yung vision, ipapasa mo? Wala. Tama ba? Sister, catch the vision. Di ba? Sister, catch the vision. Kailangan, ngayon ipasa mo. Sister, catch. Pasa mo kayo din. Amen? Catch, pasa. Catch the vision. Ngayon, ipapasa mo, hindi. Yan. Nakuha niyo po ba? Yes. Alam niyo po, pag ginawa natin yan, pasa niyo po kay nanay. Catch niyo po. Kaya bumagsak na yung vision. Okay. Pero, kaya sa buhay ni nanay. Ayan. So, nakuha niyo po ba yung message? Yes. Number one, catch. Number two, run.
ipasa mo sa... So, alam niyo, pag ginawa natin yan sa susunod na taon, ito, yung lugar na ito, hindi kakasananay dito. Amen! Magiging doble tayo, magmumultiply ang mga nanay. So, yun po ang gusto ko lang i-share sa inyo na nilagay ni Lord sa akin ngayong araw nito para sa inyo na i-cast natin yung vision ng church. Pag lahat tayo imagine ko, bawat isa sa atin, ganyan ang ating to win soul and make disciples. Ano nga yung vision? To win soul and make disciples. Nagrarang tayo lahat dyan, lahat ng maging kaibigan mo, makakasabay mo sa Diyos, sa bus, nakaka-encounter mo sa daan. Uy, sister, alam mo, mahal, may gusto kitang birthday ko, imbitahin kita. Imbitahin kita sa church, may doon kong gaganapin. Pwede yung gamitin yun na opportunity, yung mga kaarawan natin, birthday natin, para makapag-invite. Kasi pag may birthday, madaling mag-invite eh. Amen. Di ba? Ang dali. Pupunta yung tao kasi kaibigan mo, pag-ibigyan mo sa birthday. Ngayon, pag nandito na sa church, bahala na si Lord. Amen. Bahala na Holy Spirit sa kanyang humiko. Amen? Hindi mo na problema yun. Basta ang gawin lang natin, mag-invite tayo ng tao pa, magdala. Yan ang to win soul and make disciples. Okay? So thank you po and God bless.